Sa last chapter, dinala tayo ng kwento sa unang klase natin with Miss Garcia Kim. Tinuro sa atin ni Miss Kim na ang pagkontrol ng magic ang unang pinakamahalagang bagay na dapat matutunan ng isang bagong mage. At may iba't ibang kapasidad ng magic at mana ang bawat mage. Ang iba unti lang, ang iba naman marami. Pero ang good news is nag-grow naman ito kapag masipag ka mag-training. Pero dito natin nalaman na ang ating bida ay mayroong sobrang daming kapasidad ng magic. Almost infinite. Pero di dapat siya maging masaya dito dahil may kasama itong problema. Dahil nga sobra-sobra ang magic ni Lee, mahihirapan siyang kontrolin ang lahat ng to. Kaya may sunuot na magic absorbing bracelet si Miss Kim kay Lee. At in-advise niya siya na gumamit ng maraming iba't ibang magic skills para magamit niya ang magic niya ng mabuti. Nalaman din natin last chapter na awkward makatingin sa kanilang mga nobles ang mga students na galing sa Black Turtle Dorm. Kaya malabong mangyari ang plano ni Lee na makipagkaibigan sa kanila. During ng alchemy class nila with Professor Oregolem, may nasagot na mahirap na tanong si Lee na hindi nasagot ng maayos ni Ardenheart. At mukhang magsisimula ito ng isang matinding rivalry. At dito natin itutuloy ang kwento. Sinabi ni Professor Oregolem na ang pag-gather ng materials ang pinaka-importanting skill na dapat matutunan ng isang alchemist. Kumontra naman itong si Ardenheart. Professor, madali lang naman po makabili o magtanim ng sariling materyales. Ang hirap naman pong isipin na ito ang number 1 skill para sa mga alchemist. Napa-agree naman ang ilan sa mga kaklase niya na nakarinig. At ito naman ang reaksyon ni Professor Oregolem. Isa kang ironhead na walang kaalam-alam sa practical side ng pagiging mage. Hindi nyo ba alam na 10% lang ng lahat ng klase ng materials ang pwedeng maitanim? At hindi rin lahat ng materials na available sa market ay maayos gamitin. Maraming mga adventurers na nagbebenta ng materials pitas lang ng pitas kung saan-saan. Para maging isang tunay ka na successful na alchemist, kailangan mong matutong mag-gather ng sarili mong materials. Tama na ang pag-explain. Oras na para sa practical test. Bawat isa sa inyo, hanapin nyo ang material na ito. Sabi ni Yoner kay Lee, familiar ito sa kanya at isa raw itong Doko Herb. Kilala ang Einrogard sa pagiging isang school kung saan may cases na may namamatay na students dito. Dahil nga delikado ang magic by nature at di maiwasan magka-aksidente paminsan. Tapos sahayaan lang sila ng prof nila na magkalat sa gubat na to. Sabi ni Lee at ni Yoner, kulang sa safety kapag dalawa lang sila. Dapat daw at least man lang 3 sila. Baka meron pa silang kaklase na pwedeng isama. Ba't di natin tanungin ang princess? Sabi ni Lee. Lo, ang arte-arte nun eh. Paano tayo nun matutulungan? Ika ni Yoner. Madali lang naman siguro maghanap ng herbs, sabi ni Lee. Kaso mukhang meron ng ka-teammates si Ardenheart at yung iba pa niyang classmates. Wait, ano ito? May classmates nga pala tayong galing sa Black Turtle Dorm. Pero ba't parang ako lang ang iniiwasan nila? Isip ni Lee sa sarili niya. Di alam ni Lee pero sikat kasi ang princess at parang isang celebrity. Kilala siya sa pagiging mabait, matalino at magaling. Kaya kahit pa isa rin siyang Nobel, favorite siya ng lahat ng tao, mataas man o mababa ang status. In contrast sa isang prince na walang may kilala. Atcha! Inatching naman dito si Gainando. Nakaalis na ang lahat ng students na may teams at iilang Black Turtle students na lang ang natitira. Pero may nakita si Lee na isang mukhang compatible sa kanila ni Yoner. Ito, si Nelia, isang dark elf galing sa Shadow Patrol na located sa north part ng Empire. Magagaling na hunters at scouts ang grupo na galing sa Shadow Patrol. Sabi ni Nelia, mukhang madali lang naman ang task kahit na ngayon lang niya narinig ang Doko Herb. Dahil nga playground lang ng mga taga Shadow Patrol ang kagubatan at kabundukan. Nilapitan ni Lee si Nelia. Gusto raw nila makisabit. Sa isip ni Nelia, uy, isang babaeng Nobel at sino tong isa? Anong gusto niya sa akin? Gusto mo bang makipag-team up sa amin? Tanong ni Yoner. Anong pinaplano nyo? Ha? Sagot ni Nelia. Mukhang may hinanakit sa mga nobles itong si Nelia. Puro lang kasi bad experience meron siya sa mga nobles dati. Lagi silang minamaliit at tinatawag na mga unggoy. At kahit ano pang respeto at service ang ibigay nila sa nobles, di pa rin sila kontento. Sabi ni Lee, delikado raw pumunta sa gubat ng mag-isa at walang backup. Di ko kayo kailangan, sabi ni Nelia. Sa isip niya, baka gusto lang akong gawing bait ng mga to. Sabi naman ni Lee, bakit naman? Wala naman kaming balak maging baiter. Ayaw pa rin ni Nelia pero mapilit pa rin itong si Lee. Sabi ni Lee, mahirap na, di mo alam baka habang naghahanap ka bigla na lang may halimaw sa likod mo. Wala naman sigurong engot na iniisip kaya niyang gawin lahat mag-isa, diba? Mukhang naiirita na si Nelia kaya sige pumayag na siya. Sabi ko na nga ba matalino ka eh, sabi ni Lee kay Nelia. Hiyang-hiya naman tong si Yoner para sa kanya. Makikita natin na sobrang maliksi kumilos si Nelia sa gubat. Tinatalunan at kinakapitan lang niya ang mga branches ng mga puno. Bilib na bilib si Yoner. Ang galing naman!
Paano mo nalaman na ganito siya kagaling, Lihan? Sabi ni Lee, halata raw niya sa muscles ni Nelia sa binti, pati na rin sa mga kalo niya sa kamay na pinapakitang magaling siya sa pagpana. Magagaling na hunters lang ang merong ganun, sabi ni Lee. Napansin ni Nelia na parang may something na kakaiba kay Lee. Almost parang marunong siya magbasa ng isip sa kung paano siya ka-observant. Tas sabi bigla ni Lee, joke lang, nakita ko lang yung symbol ng Shadow Patrol sa bewang niya. Ay, nakikinig pala si Nelia sa atin. Hindi no? Dahan-dahan ka lang, Nelia. Sabayan mo ang pacing namin. Ayoko nga. Sabi naman ni Lee, si Honor lang naman sa atin ang may alam sa Doko Herb. Pag hinimatay siya sa bilis mo, ano gagawin mo? Walang masagot si Nelia. Sabi na lang niya, ikaw nga walang silbi eh. Ako yung guide niyo sa forest. Si Honor ang may alam sa herb. Tapos ikaw, wala, saling pusa. Well, technically tama naman si Nelia at alam ni Lee na saling pusa lang talaga siya. Pero sinabi na lang niya, andito ako para protektahan kayong dalawa. Sabi naman ni Nelia, sabagay mukha ka nga namang knight based sa katawan mo. Pero ba't ka galing sa Blue Tower? Nilinaw naman ni Lee na hindi siya knight pero galing siya sa Wardeness family. Sobrang na-shock si Nelia sa nalaman niya. Ano kaya yun? Ano bang masama sa Wardeness? Grabe ang kaba na ipinakita ni Nelia. Tanong ni Lee kay Honor, ano bang meron sa pamilya namin? Normal lang naman kasi sa noble families ang mga chismis. Pero kasi matindi lang talaga ang chismis sa inyong mga Wardeness. At ito ang mga rumors tungkol sa Wardeness. Una sa lahat, ang patriarch daw nila ay isang dragon at dati ay may sinunog itong sobrang daming zombies nung sa nangyaring undead frenzy incident. Pangalawa, may contract ang pamilya nila sa ancient spirits na kapalit ng emosyon nila ay naging sobrang lalakas nilang mga mages. Pangatlo, wala raw awa ang mga Wardeness at nagawa pa ng isa sa kanila na sumira ng isang buong syudad nung nagkaroon ng isang riot. Sabi ni Lee, ang tindi nga naman talaga ng mga yun. Ginawa naman silang tunay na mga halimaw. Ang unfair naman. Dapat lang naman talagang ang mga Grand Mages ang mag-solve ng problem sa mga ganong disasters. Dahil dito napaisip-isip si Nelia na baka di naman totoo lahat ng chismis sa Wardeness kasi tinaman mukhang emotionless itong si Lee. Tinuloy na nila ang paghahanap sa Doko Herb at mukhang may nakita itong si Nelia. Malalaking footprints at mukhang tinry nitong creature na ito na maging stealthy base sa babaw ng trucks. Nakaka-curious daw kung ano ito, sabi ni Nelia. Sabi ni Honor na kinakabahan. Nahiya si Nelia kasi mukhang siya lang naman daw ang interesado sa ganitong mga bagay. Pero nagulat siya kasi enthusiastic na nagtanong si Lee sa kanya tungkol doon. Interesado ka pa talaga dito? Tanong ni Nelia. Bakit naman hindi? Sabi ni Lee. Kinilig naman itong si Nelia. Wait, kinilig ba to o kinabahan? Kaya na ang kumilatis. Basta, kapag may nakita kang ganyan, mag-ingat ka na lang lagi. Malaki raw kasi yung footprints at wala pa silang idea kung anong monsters ang meron sa lugar nila. Since maraming mana ang Einrogard, katumbas doon ay marami ring monsters. Minsan daw may mga nakakatakot na monsters na gawa sa failed experiments. At minsan may mga nakakatakot na slimes na galing naman sa binasurang potions. Katakot naman, sabi ni Lee sa sarili niya. Sabi ni Nelia, kailangan raw nilang sundan yung tracks para iwas ambush. Tinanong siya ni Lee kung pwede raw ba niyang matutunan mag-isa ang pagkilatis ng mga ganito. Sabi ni Nelia, mahirap daw yung gusto niya at susukuan rin niya agad to. Sabi naman ni Lee, baka pwede mo akong turuan. Promise, gagalingan ko. Napatigil si Nelia at sinabing, sige nga, subukan natin. Kinilig ako dito Moving on. Sinundan nila ang trucks at along the road, finally nakita na nila ang hinahanap nilang Doko Herb. Kaso dalawa lang ang nakita nila, tatlo sila so kailangan pa nila maghanap ng isa. Sabi ni Honor, hanap pa tayo sa ibang lugar, ubos na kasi dito Pero bakit ganito ang reaksyon ng dalawa? Eto na, nakita na nila ang source ng footprints. Isang giant wild boar. Bigla silang sinugod ng boar. Di raw normal ang boar na ito kasi kaya nitong makadetect ng mana. So kasing delikado nito ang isang monster. Biglang tumigil ang boar sa harap nila. Mukhang delikado raw ito, sabi ni Lee, kaya nilabas niya ang kanyang magic staff. Kaya nito magbago ng size based sa kung anong gusto at kailangan ng gagamit. Sa isip ni Nelia, o nga pala, galing siyang Wardeness family. Sila ang Grand Mage family ng Empire so malamang marami ng alam na magic si Lee bago pa siya pumasok dito sa school. Sabi ni Nelia kay Lee, kapag hindi ka sure sa gagawin mo, bitbitin mo si Honor at tumakbo kayo ng mabilis. Ako bahala dito sa monster. Di maipinta ang mukha ng dalawa sa sinabi ni Nelia. Sabi niya,
Ako lang naman ang may kaya na itong gagawin ko. Sabi ni Lee, sige, maraming salamat. Kapag nag-fail ako, ikaw na bahala. Anong magic kaya ang gagawin ni Lee? Flashback muna tayo, noong 10 years old pa lang si Lee. Marami na siyang natutunan tungkol sa paggamit ng weapons alongside magic. Espada nga ang hari ng lahat ng weapons, pero kahit para sa isang swordsman, importante rin na matuto ng iba't ibang skills sa pag-control mabuti ng iba't ibang klase ng weapons. Kailangan ang lahat ng skills na ito para magawa ng isang mage na i-condense ang kanilang mana sa armas na gamit nila. Ang tawag sa mataas na level of power na ito ay aura. Pero ang hindi sinasabi ni Arlalong sa kanya ay oonti lang at pili lang ang mga taong may kayang makaabot ng level na ito. Pero kahit nung bata pa lang si Lee, sabi niya di naman daw niya kailangan maging ganong kagaling. Gusto lang daw niyang maging komportable sa isang office. Self-defense lang ang gusto niya kaya siya nag-aral ng espada. Sobrang proud ni Arlalong kay Lee dahil sobrang practical niyang bata. Kaya mas lalo niyang ginustong turuan si Lee at dalhin siya sa level ng aura. Back to the present, eto na si Lee. Sinaksak niya ang magic staff sa bibig ng boar. Nashock ang dalawa sa ginawa niya. Napatigil nito ang boar at bigla na lang itong bumagsak. Di makapaniwala ang dalawa na nagawa ni Lee iyon nang hindi man lang gumagamit ng magic. At dito nagtatapos ang ating video. Ano sa tingin ninyo? May hidden magic kayang ginawa si Lee Han dun sa pagsaksak niya ng staff? Agree ba kayo sa akin na pang waifu material ang Dark Elf nating si Nelia? Sabihin nyo lang sa comment section. Huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe para ma-notify kayo sa susunod ng mga videos. Ako nga pala si Onichan Enghan. See you next time guys!